Kasunod ng nakaraang episode, matapos ang 10 araw na walang balita, sa wakas ay bumalik na rin ang mahiwagang babae. Gayunpaman, kung gaano siya kaayos nang umalis siya, ganoon naman siya kahabag-habag nang bumalik siya. Sa isang tingin pa lamang ay sapat na para sabihing hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Ngunit ang higit na gumugulo sa kanyang isipan ay kung paano buong pusong minahal at pinrotektahan ni Zuo Fan si Gu Santong. Ang isang ama ba na itinaya ang lahat para sa kanyang anak ay talagang magiging ganoon kalupit para iwan ang kanyang asawa tulad ng sinasabi niya. Habang mas pinagmamasdan niya, mas lalo niyang napagtatanto na may itinatagong malaking lihim si Zuo Fan. Dahil hindi siya makakuha ng anumang impormasyon mula sa lalaki mismo, tahimik niyang ibinaling ang kanyang pansin kay Gu Santong. Sa kasamaang palad, bago pa man siya makatuklas ng anumang lihim, sinalubong na siya ng mga nakakainis at mapang-asar na sagot mula sa bata. Kung ano ang puno, siya ring bunga, talagang walang galang. Ikinatwiran ni Gu Santong na dahil katatapos niya lang mag-amba ng espada para patayin ang kanyang ama at siya, bakit naman siya magpapakita ng kahit kaunting galang sa kanya? Sa sandaling ito, sa sobrang galit ay nanginig ang kanyang buong katawan, na halos masuka na ng dugo. Naisip niya sa kanyang sarili, ngunit napagtanto niyang hindi niya pwedeng sisihin ang bata. Ang lahat ay kasalanan ng nakakainis na amang yon, walang kinalaman ang batang ito. Nang inig ang kanyang mukha, pinilit niyang umiti na mas masahol pa sa umiiyak. Pagtingin kay Gu Santong, sinabi niya, gusto lang kitang makausap. May itatanong lang si ate sa'yo. Bago pa man siya makatapos, binigyan siya ni Gu Santong ng malamig at walang galang na tingin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Kung wala ka namang gagawin, umalis ka na agad. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Muling sumiklab ang galit sa kanyang puso sa ikalawang pagkakataon. Habang nagngangalit ang mga ngipin, pinilit niyang tumawa. Ha, bata, may personalidad ka talaga. Itatanong ko na sa iyo ng direkta. Talaga bang iniwan ng iyong ama ang iyong ina? Bahagyang nang inig si Gu Santong. Ang laruan sa kanyang kamay ay patuloy na umiikot, at matapos ang ilang sandali ay huminto ito, at malamig na tumango, oo. Natigilan siya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigo. Malinaw na hindi ito ang sagot na gusto niya. Nagpatuloy siya, kung ganoon, gusto mo ba ang iyong ina? Sumagot si Gu Santong nang walang pag-aalinlangan, oo. Trinato ng iyong ama ang iyong ina ng ganoon, hindi mo ba siya kinapopootan? Kalmadong sumagot si Gu Santong, hindi. Nagtatakang nagtanong siya, bakit? Biglang natahimik si Gu Santong. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang laruan, bahagyang bumantong hininga, at seryosong sinabi, kung nagpilit si amang manatili sa aking ina, tiyak na namatay na siya. Sabihin mo sa akin, ano ba ang dapat niyang gawin? Nang marinig ito, tuluyan siyang natigilan sa gulat. Ano kamo? Eksakto sa sandaling ito, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Zuo Fan mula sa malayo, Little Sanzi, ano pa ang nilalaro mo riyan sa likod bahay? Gabi na, matulog ka na. Hindi na siya muling tiningnan ni Gu Santong, agad na tumayo para maglakad patungo sa silid ni Zuo Fan. Tinatawag na ako ni ama. Kailangan ko nang bumalik, kung hindi ay papaluin niya ako at magiging masama iyon. Habang nakatitig sa maliit ngunit matatag na likod ni Gu Santong, hindi niya mapigil ang matulala. Ang kanyang tindig ay tila kahawig na kahawig ng sa kanyang ama. Naisip niya sa kanyang sarili, marahil ang lalaking yun ay hindi naman kasing walang puso at kasing sama ng ipinapakita niya sa labas. Sa kabilang dako, nang makapasok na si Gu Santong sa silid. Si Zuo Fan ay tahimik pa ring nakaupo sa tabi ng mesa. Binigyan niya ang bata ng isang walang magagawang tingin at nagtanong, bakit ba napakarami mong sinabi sa babaeng iyon? Walang baalang sumagot si Gu Santong, wala lang po. Ayaw ko lang na pag-alitan kanya ng walang dahilan tuwing nakikita kanya. Bahagyang ngumiti si Zuo Fan at sinabi, kung gusto niya akong pag-alitan, hayaan mo siya. Hindi naman ako mabuting tao, at marami na akong narinig na mura noon. Huminga ng malalim si Gu Santong at sumagot, ngunit ayaw kong marinig ang iba na minumura ka. Ikaw ang aking ama. Noong araw, kung sino man ang manggahas na murahin ka, bubugbugin ko sila agad.
Nguyan ay ayaw mo akong pakilyusan, kaya maaari ko lamang siyang pigilan sa pagmumura sa iyo. Matamang tinitigan ni Zuo Fan ang kanyang anak, bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Pagkatapos, masaya siyang tumango, nakakaramdam ng matinding kasiyahan. Ikaw nga ang aking anak, haha. Kinaumagahan, matapos ang isang gabi ng cultivation, parehong nakaramdam ng kaginhawaan sina Zuo Fan at Gu Santong habang sabay nilang binubuksan ang pinto at lumabas. Masayang ngumiti si Gu Santong kay Zuo Fan. Ama, bumalik na ang babaeng yun. Kailangan pa ba nating magpatuloy sa paglalaro sa labas? Tumango si Zuo Fan habang tumatawa, syempre naman. Mas magaan ang ating kilos, mas mabuti. Kung hindi, ang malaking isdang yon ay hindi kakagat sa pain. Nang marinig ito, masayang lumundag si Gu Santong palabas ng pinto, na tila isang normal na bata sa sobrang pananabik. Sa pagkakita nito, dahan-dahan tumango si Zuo Fan, ninanamnam ang isang bihirang masayang sandali sa pagitan ng mag-ama. Ngunit sa sandaling yun, isang magandang figure ang biglang sumulpot at hamarang sa kanilang daan. Walang iba kundi ang babaeng yun. Nagtatakang tiningnan siya ni Zuo Fan at nagtanong, ano ang gusto mo? Aalis na kami ni Little Sanzi. Masaya siyang sumagot, kung ganoon ay mas mabuti, isama ninyo ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Zuo Fan at nagtatakang nagtanong, isasama ka? Bakit? Agad ding nagpakita ng inis si Gu Santong, habang nakalabing sinabi, tama nga, kaming dalawa ay maglalakad-lakad lang, bakit ka pa namin isasama? Nakakasira ng mood. Tiningnan niya ang cute at nakasimangot na mukha ni Gu Santong at gumawa ng mukha, pagkatapos ay bumaling kay Zuo Fan at tahasang sinabi, paano ko malalaman kung hindi kayo didiretso sa Flying Cloud Regent S Manor para isuplang ako pagkaalis ninyo rito? Kaya naman, kailangan kong bantayan ang inyong buong paglalakbay. Painangkit ni Zuo Fan ang kanyang mga mata, nag-isip sandali, ngumiti ng bahagya, at tumango, sige. Kung gusto mong sumama sa amin, malaya kang gawin yon. Basta hindi ka natatakot na mapagkamalan. Nagtatakang nagtanong siya, mapagkamalan. Ngumiti lamang si Zuo Fan ng isang nakakalokong ngiti, at hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag. Makalipas ang kalahating oras, lumitaw silang tatlo sa kalye. Isang nagdaraan ang nakakita sa kanila at agad nang umiti, na nagsasabi, oh, Ginoong Go, ipinapasyal mo na naman ba ang iyong batang Panginoon? Talagang napakabuti mong ama, araw-araw mo siyang kasama nitong nakaraang 10 araw. Ngayon ay mas mabuti pa, isinama mo na rin ang iyong asawa. Isa pa ang sumang-ayon habang tumatawa, oo nga, ang iyong asawa ay tunay na isang walang katulad na kagandahan. Kaya naman pala karaniwan mo siyang itinatago sa iyong bakuran. Bakit mo naisip ang ilabas siya ngayon, haha? Sa buong daan, patuloy na umalingaw-ngaw ang mga katulad na panunukso. Ngumiti lamang at tumango si Zuo Fan, na walang pakialam, habang naglalakad siya sa tabi nito na namumula ang mukha sa hiya. Doon lamang niya napagtanto ang ibig sabihin ni Zuo Fan sa pagiging mapagkamalan. Hindi niya mapigil ang magsalita ng may inis, bakit hindi mo ipinaliwanag sa kanila? Hindi mo ako asawa, pinsan mo lang ako. Walang baalang sumagot si Zuo Fan, walang paraan para magpaliwanag. Ang bibig ng mga taong ito ay walang preno. Sasabihin nila ang anumang gusto nila. Walang silbi ang magpaliwanag, at wala naman akong pakialam. Mga nagdaraan lamang sila. Matapos sabihin yon, ngumiti lamang si Zuo Fan at hindi na nagkomento pa. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang nagmamatsyag sa paligid. Ayon sa kanyang kalkulasyon, dahil nagtatago siya sa dilim, malamang na hindi pa siya nahahanap ng kanyang mga kasamahan. Ngayong hayagan na siyang lumalabas sa sikat ng araw at naglalakad sa mga kalye, tiyak na mabilis niyang maakit ang kanilang pansin. Iyon din ang dahilan kung bakit sumang-ayon si Zuo Fan na ilabas siya. Gusto niya itong gamitin bilang pain para mailabas ang ahas sa kanyang lungga. Eksakto sa sandaling yon, isang patrol squad ang dumaan at agad na hamarang sa kanilang daan, na sumisigaw, hinto. Sino kayo? Agad na natigilan ang dalaga, katutubong gustong tumakas, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Zuo Fan. Nanatili siyang ganap na kalmado.
At nakangiting sumagot, kami ay mula sa pamilya Gu. Kinuha ni Zuo Fan ang isang jade slip at iniabot ito sa kanila. Siniyasat ito ng mabuti ng patrol team, pagkatapos ay iwinasiwas ang kanilang kamay para paalisan sila. Oh, ang pamilya Gu pala na kamakailan lang lumipat dito. Sige, maaari na kayong umalis. Matapos magsalita, lumingon ang patrol squad at nagpatuloy sa kanilang paghahanap sa ibang lugar. Tulalang pinanood sila ng dalaga, na nakaramdam ng matinding pagtataka. Talaga bang hinayaan lang sila ng patrol squad na umalis ng ganoon kadali? Na tila nababasa ang kanyang iniisip, bahagyang ngumiti si Zuo Fan at nagpaliwanag, nalimutan mo na ba? Ilang araw na ang nakalipas, ang ating mga pagkakakilanlan ay nakarehistro na sa mga jade slip, kasama ang mga pangalan at hitsura nating tatlo. Sa kasalukuyan, opisyal na tayong pamilya ng tatlo na naninirahan sa Flying Cloud City. Nang narinig ito, nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatoy sa pagkakatulala. Kung ganoon, bakit ba ako tumatakbo nitong mga nakaraang araw? Tuwing nakikita ko sila, natatakot ako na parang daga na nakakita ng pusa. Bahagyang tumawa si Zuo Fan at walang magagawang nagkibit-balikat. Sa katunayan, hindi ko rin alam kung bakit ka tumatakbo. Iyan ang tinatawag na may inuusig na konsensya. Agad na sumabat si Gu Santong, umaaktong napakapihikan. At idinagdag ni Zuo Fan, na mukhang mga halimaw.